To know the will of God is the greatest knowledge. To do the will of God is the greatest achievement. To serve the Lord is our greatest profession. Samahan nyo kami guys, pasyalan natin ang isa sa mga naging pastor ko nung kabataan pa lang ako. Tapusin mo itong videong ito para mapakinggan mo ang highlights ng kaniyang buhay. Hindi ka magsisisi. Kung si Moses ay iniwan ang kaniyang marangyang buhay sa Ehipto, iniwan ng Panginoong Hesus ang kaniyang trono sa langit, si pastor naman ay iniwan ang kaniyang profesyon at trabaho para kay Kristo. Si pastor ay nakatira ngayon sa Amulong, Cagayan. Mayroon siyang sinasaka na siyang pinagkukuhanan ng kanilang pangkabuhayan dahil para sa kaniya, tayo ang Apostle Paul sa kasalukuyan. Masaya kaming sinalubong ni Pastor dahil matagal na din kaming di nakapasyal sa bahay nila. Hindi ko inaasahan na nakapantalon na pala siya at ready na hahaha. Ito yung namimiss ko na lugar, yung fresh air. Bibihira ka na lang makahanap ng ganitong lugar. Bago ang kwentuhan ay timpla muna tayo ng kape. Hello guys, kasama po natin si Pastor Ralph Sales Bilag ng JIL Igig. Pero taga-Amulong siya. Dito tayo ngayon para makakwentuhan natin siya at i-share niya yung highlights na ginawa ng Lord sa kanyang buhay habang tayo po ay nagkakape. Tara guys, kape tayo. Pastor, gusto lang namin sanang malaman kung paano nyo ba nakilala si Lord sa buhay niyo. 1992, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, high school, second year high school. At sa pamagitan ng ating kapatid, yung pinakapanganay namin, na siya yung una nakakilala sa family na born again siya sa Middle East. And then through letter, saka doon nagbakasyon siya, sinaran ako ng Word of God. Ang impact ng Word of God sa akin ay parang double-edged sword, umaano sa ating puso. Doon nagsimula na nakilala natin ang Panginoon. At that time, meron tayong hinahanap at akala natin ay sa pamagitan ng pagpasok ng fraternity Naging prat ka na. oo, na involved tayo sa fraternity kasi nga meron tayong hinahanap. And naging vice president tayo ng isang fraternity. Salamat sa Panginoon dahil hindi ako nakapagtagal doon. Yun na yung time na inaresto na rin ako ng Panginoon. Ang ating pinurso na ay yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Yung ating mga nire-recruit sa fraternity, nire-recruit din natin sila sa Panginoon. Yun na yung sa iba na napunta. yun na yung ating ginawa. Nung time na yon, talagang tayo hindi pa tayo naka-attend ng church, hindi pa tayo umattend ng mga trainings. Sa salita, hindi pa ako naka-attend ng anong gawain. Pero kung ano yung ating nabasa sa Bible, yun yung ating sineshare sa kanila. Ay, nag-share ka na yung Nag-share na tayo. Kahit hindi Pa tayo Oo. At nung umuwi yung kuya ko, nung kami ay nag-harvest ng mais. At doon ko na-receive yung baptism of the Holy Spirit. Na habang kami nag-harvest, sineshare niya ako ng Word of God. Na habang nag-share yung kuya ko, merong fire within me. At yun yung nag-drive sa akin na mag-share ng gospel. Kaya napakahalaga pala yung baptism of the Holy Spirit in preaching the gospel. Acts chapter 1 verse 8 eh. So nung time na yon, naging courageous ako na nag-share ng gospel. Every vacant time namin sa school, kasi nag-aaral tayo sa Catholic school. Then, kung ano yung nabasa natin sa Bible, yung sineshare natin. Wala pa tayong na-attendan na church at saka any training. So, led by the Holy Spirit, nagkaroon tayo ng courage and boldness. So, hindi pala talaga sa pastor na. Oo. So, sa dami ng alam. oo, kasi at saka ang baptism of the Holy Spirit o yung outpouring of the Holy Spirit, hindi lang sa loob ng church na nararanasan. Sa maisan na talaga. Sa gitna ng maisan, Maisan pa nangyari. Doon ko naranasan ang baptism of the Holy Spirit. Habang ang kuya ko, nag-share ng gospel sa akin. Yung experience na yun na yung nagdala sa akin na nagpatuloy sa Panginoon. Nag-aaral ako sa Catholic school. Na-identify na ako na nag-share ng gospel sa loob ng school. Nakaka-receive na ako ng babalanan na bawal ang mag-share. Isang flag ceremony. In-announce sa flag ceremony na bawal ang magtayo ng ibang reliyon. Kahit ganon, hindi ako napigilan kasi ando na yung fire na mag-share ng gospel. Nagawi tayo ng Manila kasi meron tayong kamag-anak na nangako sa atin na pag-aralin. Yung nga lang, merong kondisyon. Kailangan mo nang tumiwalag sa born again
bago niya ako pag-aralin. Ito yung unang desisyon na hinakbangan ko. So ako, dahil naranasan ko ang empowerment ng Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, hindi ko pinagpalit ang Panginoon sa pag-aaral. Amen. Ang sabi ko, balang araw makapag-aral din ako. Hindi niya ako napigilang nagpatuloy sa aking spiritual na buhay. Naghanap ako ng church. Bago ako nagawin ng Maynila, naka-attend ako sa JL Tugigaraw. Yun yung una kong attend sa JL Church. At sa JL Church ako una naka-attend. Nung pinili ko yung spiritual life ko, kaysa yung pag-aaral, sabi ko, kung mag-aaral man ako ngayon, ang Panginoon na mawala sa aking buhay, anong saysay ang aking buhay? Pinili ko ang Panginoon. Ipinaglaban ko yung faith ko. Nagpaalam ko sa uncle ko. Ang sabi ko noon, Panginoon, hindi man ako makapag-aral ngayon, pero parang makapag-aral din ako. Naging panalangin ko at that time na ay makapasok muna ng trabaho. Thank God dahil na-employ tayo sa isang department store. Tayo ay nagawin na ng Antipolo. Sa Antipolo na tayo nagpatuloy. Problema ko na naman kung saan ang gawain doon. Thank God, papunta pala ako ng Antipolo. Nadaanan ko na yung Giant Church sa Cogeo. So doon tayo nagsimula sa ministry. Doon na tayo na-involve sa KKB ministry. Meron pa naman yung JIL Cogeo na yun. Marami ng expansion. O kung meron mang taga JIL Cogeo dyan, mag-comment po kayo sa ating video. Doon po nagsimula si Pastor Rafi. Doon tayo unang na-involve sa ministry. So, nung time na yon, tayo ay nagkatrabaho, nag-aaral, nag-support ako doon sa Maynila. Pinaaral ko sarili ko. Then, ministry. That time din, na-meet natin yung ating pinaka-mentor sa ministry, si Tatay Domeng. Siya na yung nagtiyaga sa akin, nuri akong anak. Doon ko naramdaman yung discipleship. Na-employ tayo sa Maynila, tayo ay nag-aral, nagtrabaho doon. Then nung nalaman ng mga magulang ko na nag-aaral ako doon, pinauwi ako. Sabi niya, dito ka na lang mag-aral. Pero bago yon, meron akong trabaho na pinasukan na ang ganda. Pagdating sa tips, pagdating sa pagkain, nakakain mo yung mga pagkain ng mga mayayaman. Masasabi kong okay na ito, pero isang araw, nangusap si Lord sa atin. Dahil doon sa lugar na yung workplace ko, napakaginaw. Kailangan kong mag-workout. Yung ako. Nagdadumbbell ako, ako. Meron akong table clock. Tignan ko yung oras. 6:33. Yung una, hindi ko pinansin yon. Then, sumunod na araw. 3 consecutive days. At the same time, the same yung aking ginagawa. Sumunod na araw, sabi ko, parang familiar sa akin yung number na yan. Matthew 6:33. Oo, Matthew 6:33. And then, sumunod na araw, ganun na naman. Doon ako nag-pause. And nangusap si Lord sa akin. Ang dami mong hinahanap sa buhay mo. Isa lang yung pinapahanap ko sa iyo. Hanapin mo ang aking kanin at ang aking katwiran. Lahat ng bagay ay ibibigay ko. Parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig. Hindi ko na iwasang umiyak sa Panginoon. Tapos sumunod na araw, nagulat ako, meron ng memo sa akin na kailangan kong tapusin yung mga mga kailangan kong gawin. At sa araw na ito, endo na. Talagang ni Lord. Nung time na yon, sabi ko, dapat regular na ako kasi 11 months na ako Ipinaglaban pa ako ng mga officers ng company. Kailangan ko na umuwi na Cagayan. Pag uwi natin sa Cagayan, yun nga, nag-mission tayo. At yun na yung una kong assignment sa Alakapan. And then, hindi ako nagtagal din doon Nagawi tayo ng Tugigaraw na 1999, enroll tayo sa CSU. Kumuha tayo ng isang kurso ng ating naging objective, tayo ay magamit ng Panginoon. So, mga kapatid, si Pastor Rafi pala ay nagtapos ng 4-year course. Anong course yun, Pastor? AB Mass Communication. Mass Com. Pero mas pinili niya yung paglilingkod sa Lord. Wala ka bang pinagsisisihan, Pastor, dun sa naging decision mo na hindi ma-employ sa course mo? Kung ang hinahanap mo ay kalooban ng Panginoon, wala kang pagsisisihan Kasi ito yung pinakamainam na hakbangan yung kalooban ng Panginoon. Actually, ang aking pinaka-goal sa aking buhay, alam ng iba ito, pero ito yung aking pinanghawakan that time. To know the will of God is the greatest knowledge. To do the will of God is the greatest achievement. To serve the Lord is our greatest profession. Yun yung aking daladala. Nung tayo ay nag-aral, dumating naman yung pangalawang test. Yung unang test, yung kailangan kong iwanan yung aking pagiging born again. Pangalawang test, nung tayo nag-aaral at tayo very active din sa ministry, sa KKB ministry tayo kalagitnaan ng pag-aaral, first year college ako that time, may dealing sa akin ni Lord. Kailangan ko munang iwanan ang pag-aaral. Go to mission. Mahirap kasi paano na aking kinabukasan, paano na ang maging buhay ko pag hindi ako nagpag-aaral. Nagpaalam ko sa leadership,
Ang sabi sa akin, andyan lang ang ministry, kailangan mo muna mag-aral. Ako kinakausap ni Lord eh. Nag-undergo ako ng test of obedience and test of trust. So umabot po ng second year. Nagpaalam din ako sa mga magulang ko, mga kapatid ko. Hindi sila pumapayag. Talagang yung sa akin na go to mission, iwanan mo ng pag-aaral. Mabigat yun sa part ko, sa family ko, at saka sa leadership. Pero nung isang araw, tayo ay nasa season of prayer and fasting sa church. Talagang nakatas ang aking kamay, umiyak sa Panginoon. Sinuko natin lahat sa Panginoon. Yun na yung pinayagan tayo ng leadership. Nung second year, second sem ng pag-aaral ko, nahinto ako sa pag-aaral. At nag-mission tayo dito sa Amulong. Nakasama natin si Pastor Eleanor at saka si Ate Beth Turingan. Puri ng Panginoon, na ipanganak ang Amulong. Yun po yung naging bunga nating pag-mission nung time na yun na nag-aaral tayo. At yun pala, kaya pala inilabas tayo ni Lord sa pag-aaral. Kasi merong mangyayari. Nung time kasi na nag-aaral tayo yung class president. Meron tayong professor kasi na meron siyang gustong gawin eh. Hindi ako pumapayag. Gumawa ng publication. Ang motibo is birahin ang administrasyon ng CSU. Ako pumapayag kasi siyempre tayo ay manampalataya. Kaya pala inilabas ako ni Lord sa school kasi merong mangyayari at preserve ni Lord ang buhay ko. Nung lumabas ako sa school, itinuloy nila yung plano at nagkaroon ng libel case against them. Kaproblema ngayon. Nung nalaman ko yun, sabi ko sa Panginoon, Lord, mas magaling ka nga sa akin. Hindi mo pinaintulot na ako ay ma-involved. Hallelujah. So 1 year na tayo nag-mission sa Amulong, nangusap sa atin muli ang Panginoon, go back to school. Through dreams. Sa dream ko ay, nandun ako ulit sa school. Kaya nag-decide ako na bumalik sa school. At puri ng Panginoon, nag-excel tayo sa pag-aaral natin. Naging presidente tayo ng buong organization ng MASCOM for 3 consecutive years. Hanggang nagtapos tayo ang naging president ng organization. At doon, nagpatuloy tayo sa pag-share ng gospel at yung Bible pa natin yung malaki dala-dala natin sa school. Yung makapal. Makapal pa, yung Tiglot, Tagalog, English. So, yun po yung pangalawa na matinding decision na ginawa, yung dihinto. At dito ko na nakita na kalooban ni Lord na makapagtapos tayo. Kaso lang, meron mga time na kahit na ikaw ay nasa peak na ng iyong career, nasa seryoso ka na dun sa iyong ginagawa, may time na itetest ka ni Lord. Yung tinatawag na test of obedience and the test of trust. At si Lord laging nagkakandak ng ganon. Kung naipasa mo ngayon, may susunod pa dyan. Ngayon, malapit na ang graduation. July pa lang, April ang graduation, July pa lang, nasa season of prayer and fasting na ako. Para alamin ko anong kalooban ni Lord. Meron tayong tatlong option. Una, after grad, mag-abroad. Pangalawa, local employment. Tapos pangatlo, ministry. Last lang yung ministry. No? Pero alam niyo po, nangusap si Lord sa atin. At in my dreams, sumakay daw yung plano papuntang ibang bansa. Kaso lang, yung pupuntahan ko na lugar, na bansa, hindi din ako napunta. Kinancel ko yung pag-abroad. Inattempt ko rin, pag-abroad. Nagkuhan ka rin ng papers? Oo, sa nag-attempt din ako. Kasama ko yung kapatid ni Ate Cora. Punta kami ng Maynila. Pag-uwi namin, 2011 yun 2010. December, karating namin galing Manila. Tinanong ako ni Pastor Leo, kung saan ang application mo? Pastor, itong mag-antay na lang ang employer. Biglang sinabi niya sa akin na, kayo kung mag-pastor ka ulit? Sabi sa akin. Pastor, wag mo magbiro naman ganyan. Sabi ko, kasi nakasagsagan ng application Seryoso ako, sabi niya sa akin. Mag-prayer and fasting nga, sabi niya sa akin. Prayer and fasting ako, 3 days. During my fasting, nangingibabaw yung ministry. Hindi pa tayo convinced Kailangan ng may confirmation. During my prayer, naipanganak yung program natin sa KKB noon na Fresh Oil from Fresh Oil Conference. Doon naipanganak yon yung Fresh Oil Conference. Alam mo ba, during the conference, tinatawagan ako ng agency na meron akong employer. At nung time na yon, pinakita sa akin ni Lord yung crowd ng event. At tinurn down ko yung offer. Ang nirefer ko yung bayaw ko. Kaya yung bayaw ko ang napunta doon sa abroad. Kung hindi tayo naging careful at tayo naging opportunista sa mga ganung at kung hindi malalim ang iyong commitment sa Panginoon, pwede mo lang siyang ipagpalit Kaya thankful ako sa Panginoon doon sa unang test ko
nung ako ay bago-bago pa. Thankful ako sa Panginoon dahil naipasa natin yung mga test. Praise God. Niloob ni Lord na tayo makapagtapos, kalooban ng Diyos sa mga kabataan, kalooban ng Diyos na makapagtapos tayo. Yun nga lang, may mga test na kailangang ipasa sa ating pangungopya pa lang, isang test na yun eh. Oo. So, napakahalaga na yung ating stand sa Panginoon, yung ating relasyon sa Panginoon ay palagaan. Ituloy ko lang yung malapit ng graduation. Na-turn down na yung isa kasi through dreams nag-usap si Lord sa atin. Pangalawa, employment, local employment. Kasi pag nagpre-pray kasi ako sa Panginoon, pag nagpray ko, Lord, speak to me through dreams, through vision, and through your word. And most of the time, through dreams. Ngayon, na-employ daw ako sa panaginip ko. Na-employ ako. Ngayon, sabi naman ng kuya ko, pwede ba huminto ka na lang sa pagkatrabaho mo? Iba naman yung pinapagawa sa'yo. Sabi sa akin, yung kuya ko sa dream. So, in-attempt ko rin nag-apply. Local Ano yun, employment. Pastor? Anong kuya mo yun? Yung kuya mo? Yung kuya mo na ginamit ni Lord. nakausap mo noon sa Maisan? Oo, yung kuya ko na yon. And then yon. So nung na-receive natin yung message, sa kabila na nag-attend din tayo, pero hindi niloob ni Lord na tayo na-employ. So, ang naiwan na lang ministry. Wala lang Oo, option. ministry. Ngayon, mayroong KKB gathering. At si Pastor Ule bihira na magawi sa gawain ng KKB. Nagawi siya. At yung time na yon, January na malapit na ang graduation. Kinausap ako. Sabi niya, inano niya ako sa ministry. Ayun na yung last na ministry. International employment at saka local employment. Yung last ministry. Kapag kinausap ako ng leadership patungkol sa ministry ako. At yun yung time nga nagawi si Pastor Leo doon. At kinausap tayo patungkol sa ministry. Pinus niya tayo sa ministry. Kaya right after ng graduation, Ministry ka kaagad. pinadala na ako sa Jael Al-Lakapan for the second time. Yun Yun una, na yun. yung pagkikita natin, yun pa lang. Yung pangalawa, Yung may pangalawa, may yung nauna na doon. Hindi kita nakita pala nung una. Nung una, 1998 nung nagawi ako. Nakabalik ako sa Jael Al-Lakapan noong 2005 na. Yun na yung nagtapos ako sa college. At yun, kaya ngayon, ang buhay natin ay sa ministry. At tayo din ay sa ating paglilingkod, ang daming challenges. At may time na nung nandun ako sa Lakapan, lahat ng nagsabay-sabay na problema. Ang pinanghawakan mong verse, James chapter 1, verse 2, yung consider pure joy when you are facing of different kinds of trials. Nasabi ko, Lord, for the first time na ang prayer ko, Lord, thank you for these great trials. Kasi, ang tao, kapag dumadaan ng trials, hindi niya kayang magpasalamat sa kanyang pinagdadaanan. Pero dun sa James chapter 1, na considered pure joy. Ang pure joy pala, ay nararanasan yan in times of great trials. Yung kaya mong sambayin ng Diyos, kaya mong sumunod sa Diyos, na kahit may pinagdadaanan ka, kahit anong sufferings, trials and sufferings, kaya mong sumunod. Bakit? Kasi naintindihan mo yung pagkatao mo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at ngayon ay patuloy na naglilingkod pa rin sa Panginoon. Hanggang no tayo nagkapamilya na, meron tayong 3 anak at ito lahat ay kasama sa plano ni Lord sa atin na ma-enjoy natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Last na lang, Pastor, pwede bang mag-iwan ka ng encouragement doon sa mga followers natin o doon sa mga makakapanood sa video ito, yung message mo sa kanila doon sa mga nandun sa pagdududa kung susunod ba sila sa Lord o hindi, igra-grab ba nila yung kanilang calling o hindi? Pwede ba kayong magbigay ng message, Pastor? Ang pinaka-greatest decision, pinaka-safest place na magiging lugar ng isang manampalataya, yung ikaw ay on track doon sa kalooban ni Lord. Hallelujah. Yun yung pinaka-mainam. Kahit ano pa yung dadaanan Kahit mo, ano Pastor. pang trials and sufferings. Amen. Pero kailangan mong magpatuloy. Ano sabi ng Philippians chapter 1 verse 6? Yung mga magandang sinimula ni Lord, kanyang tatapusin hanggang sa kanyang pagpapalik. Paano tatapusin ni Lord ang kanyang magandang sinimulan sa buhay mo kung hindi ka magpapatuloy?
Kung umalis ka naman. kung umalis ka naman. Kaya ang masasabi ko po, anumang challenges sa ating pagsunod sa Panginoon ay lahat yan ay ating ma-overcome dahil Amen. po sa biyaya ng Panginoon sa Amen. ating buhay. Kaya napahalaga, we need to grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun po yung nais ko pong maiwan o encouragement sa lahat po na nagdanais maglingkod sa Panginoon. Ipurso natin yung ating call. Puri ng Panginoon. Hallelujah. So napakaganda po mga kapatid ng napakinggan po natin mula kay Pastor Rafi at nawa po patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Amen. Amen. God bless at pagpalain ka, Lord, kapatid. Puri ng Panginoon.